Good day everyone, I am Sir Ace. Welcome back po sa ating segment na Mathinik na Usapan. Ayan, ang ating tatalakayin po ngayon ay may kinalaman sa isang junior high school student na hindi pa raw marunong mag-multiply. Hindi pa siya handa dahil hindi pa siya marunong sa basic operations. Paano nga ba i-handle ni math teacher ang ganitong case scenario? Una po, kung kayo po ay math teacher na may hawak o may handle ng ganitong case scenario ng inyo pong bata o ilang bata ay hindi pa talaga marunong sa basic operations, hindi pa marunong mag-multiply. Sabihin na natin na maiko-consider natin sila sa non-numerate students. No, dahil talagang hindi pa sila handa para kuhanin ang mas mataas na level, lalo na yung algebra, geometry, trigonometry. Okay, hirap na hirap nilang may apply ang ibang field of mathematics kung talagang sa basic operation sila ay ligwak o sablay. Yan. Paano natin i-handle ang ganitong case? Okay, ito po yung aking suggestion para sa ating math teacher. Mag-provide na lang po kayo ng separate intervention. Wala po tayong gagawin dahil talagang ito po yung ating tawag. Ito po yung ating calling as a teacher na talagang we need to become dedicated as our part as teacher. Ano po? Kaya saludo rin po ako sa mga math teacher na talagang naglalaan ng extra time kahit po time ng recess at time po ng lunch ay pinagwa one-on-one niya ang mga bata. Although, ang one-on-one tutoring ay nagagawa talaga ito sa private school. Bakit hindi magawa siya sa atin at hindi natututukan ng maigi sa public? Dahil sa public school po ay hindi talaga nasusunod ang standard class size sa loob ng classroom na 40 to 45 students lamang. Sa loob ng classroom dahil may shortage pa rin ng classroom. Kaya may mga ibang division na talagang nag-shifting dahil hindi talagang kayang i-accommodate lahat po ng bilang yung po total population po sa buong campus. Dahil sobrang dami ng estudyante. Ngayon, kung nasa sitwasyon na po tayong ganito, na ang bata po talaga ay hindi pa sanay o hindi pa alam ang mga basic operations, ang gagawin na lang po ni math teacher ay mag-provide po ng intervention. Pwede po sa time ng recess o lunch, nasa sa inyo pong diskarte, pwede rin naman po sa ibang oras, o kaya naman ay mag-request kayo sa principal ng remedial session activity, na allotted lamang yung inyong gagawin dun sa oras na yon. Para kahit papaano po, yun na yung intervention na ginagawa nyo sa inyong estudyante na may ganong case o pinagdadaanan. Now, para naman po sa ating mga magulang, na ganito na ang ating senaryo, na meron kayong anak na alam nyo namang high school na ay talagang hirap na hirap pa rin po sa basic operation. Tulungan po sana natin ang mga teacher na hikayatin, i-motivate nyo rin po ang inyong anak na mag-aral po sa bahay. Sa halip na po ay sila lagi ay nagse-cellphone sa bahay, hikayatin po sana natin. Pilitin po natin ang ating mga anak na mga activity o kaya ay libro na pwede po maging practice po nila sa bahay para po sila ay makapag-solve. Bigyan nyo po ng activity. Pwede po kayong humingi ng sample activity po sa teacher na pwede pong i-take home yun, pinaka-subordinate activity na pwede sa bahay gawin ng bata. Para at least kahit pa paano po yung connection mula school hanggang bahay ay talagang maging consistent po ang pagre-review yung pinaka-practice ng bata. Ang magiging obligasyon lang po ng teacher dito ay maglapat o mag-provide ng separate intervention for this kind of students na talagang non-numerates. Maaring sabihin din po naman natin na sila ay considered as non-numerates pero maaring mabagal lang yung comprehension nila. Kailangan nila ng mahabang time, mahabang oras para maintindihan yung bawat lesson. Kaya talaga ito pong video ito ay isang panawagan din po sa ating mga elementary teachers na dapat po ay puspusan at tutukan po natin ang math subject. Tumutok po tayo sa pagtuturo ng math. Huwag po nating i-skip sana ang maayos na pagtuturo. Tutukan po natin ang mga batang mahihina, yung mga batang hindi nakakasabay.
Ano po, nang sa ganoon ay talagang tayo po ay natutulong-tulong para sa ikabubuti po ng ating mag-aaral. At ito rin naman pong video ito ay panawagan din po sa ating DepEd na po sa ating central office na sana po ay talagang mas magawan po ng paraan na mapaliit po ang bilang sa bawat klase kasi napakaraming division, region na talaga ang problema po talaga ay class size, lobo, 60 sa loob ng classroom kaya talagang pagod na si teacher. Hindi po na maisisingit ang one-on-one na pagtuturo. Talagang wala na halos pahinga din sa dami pa rin ng paperworks na ginagawa ng teacher. Kaya talaga yung learning ay hindi na po natin na ipa-priority dahil nga ang daming factors na pwedeng i-consider. Regarding po doon sa ating diniscuss na kung paano nga ba ito mare-resolve, yun, tayo po ay nagtutulong-tulong. Para sa teacher, mag-provide po ng intervention. Para sa magulang, talagang tumulong din, humanap din po ng paraan para matulungan po ang inyong mga anak na tuloy-tuloy ang pagre-review sa bahay. Bigyan po ng mga gawaing activity, i-motivate at encourage nyo po para sila po ay umayos. Lalong higit kung ang batang ito ay laging napasok naman sa school kaya siya ay interesado naman po ang batang pumasok sa school kaya talagang obligado po si teacher na maglapat at magbigay ng intervention activity sa bata kasi kita natin kung ang bata talaga ay napasok lagi sa school, gusto rin pong matuto. Kaya kung hindi po kikilos ang teacher ay hindi rin po talaga matututo ang mga bata. Kaya ngayon po ay saludo po ako sa lahat po ng math teachers sa buong mundo na nagbibigay at talagang dedicated sa kanyang trabaho bilang math teacher na naglalaan ng extra time, nag-exert ng effort, so much effort para matuto at matutukan ang ating mga bata. Maraming pong salamat!